Ako si Kabubog, masipag sa pangarap, dating magbubuti at ngayon diyang shop owner na. Samahan niyo ako sa video ito. Mga Kabubog, matapos nga kaming mag-deliver ng lata ay ibinaklod namin ang mga reject. At ito yung mga reject. Isa-isahin natin mga Kabubog, no? Para ang video ito para dun sa mga gustong mag-junk shop, mga nagbebenta sa junk shop, at yung may mga junk shop na galing probinsya, mga Kabubog. Nakikita nyo ba yung aking mga pinipilian na yan na kalakal? Yan yung mga reject dun sa aming mga i-deliver. Ang halimbawa niyan mga Kabubog ay yan, yung hawak kong latang yan ay kailangan pagka may hawakan na may plastic na ganun, kailangan ay tanggalin yan para hindi mapasama sa deliver. Sapagkat yan, tulad yung mga malalaking latang yan, ayan ay reject din sa lata. Kailangan yan ay grinderin, mga 2 hati, tapos pitpitin. Kasi dyan nalulugi yung mga junk shop na galing probinsya. Papakarga sila ng lata, 18-wheeler, ang mga baklod nun, mga 2-3 jumbo. Dahil dyan sa ganyang mga reject, na andyan yung may mga takip na plastic na nakakabit sa mga lata, kailangan tatanggalin yun. Tapos yung mga aluminum na napapahalo, mamaya ay ating ilalapit yung camera para makita nyo kung ano talaga yung mga yung mga reject. Kasi yung ating cameraman ay medyo hindi pa marunong masyadong mag-camera, kaya so ito yung mga lata na pinili natin, yan yung mga na-reject. So yung katulad ng lata na hawak kong yun, may plastic din sa ibabaw yun, so tatanggalin natin yun. Ito naman ay plastic din. So yung nasa isang jambong yan yung mga sibak, hindi rin natin dapat isama yan sa sa lata. Pagka ganyan kasi mga Kabubog, ang nananama ay yung mga truck na na may karga. Kasi hindi na nila, iba kasi ang karga nila pagbalik nila ng Mindanao o Visayas, sapagkat may pangarga na silang iba. So halimbawa delivery sila ng Lazada papunta doon, pagbalik hahanap sila ng backload, at ng mga nai-backload nila madalas ay kalakal. So yung mga ganyan, babayad pa kayo niyan, babayad pa kayo doon sa sa company para ipatapon yung basurang yan. Pero yung basurang yan ay kalakal pa rin, kaya mas maganda tatanggalin na natin yan. Tulad ng mga tinatanggalan ko ng takip na yun, tatanggalan na natin ng plastic, para hindi na mabaklod. Matik yan, hindi nila pagtsatsagaan tanggalin yan, maliban na lang kung ang kasama ay yung mismo mayari, yung anak ng mayari, yan, pagtsatsagaan nilang tanggalin yan. So kaunti lang ang mababaklod dyan. Pero pagka yan inarkila nyo ay lugi kayo, kasi marirejikan kayo sa isang 10-wheeler na mga 2 hanggang 4 na jumbo. Pero ang totoo, nabibili pa naman, hindi lang tinanggalan ng takip, hindi lang sinegregate. So ang gagawin nila doon, pamimigay na lang nila yun, kaya ibebenta din nila madalas. So yun ang isa sa ikinalulugi o ikinababaos ng kita ng mga may-ari ng junk shop. Yan, may mga basura pa. Yan ilan lamang do sa aming mga backload. Gawa ng, parang ginawa ko lang yung sample para makita nyo kung ano yung mga nare-reject. Tulad niyang ng stick o na yan, yung takip lang ang takip lang ang pwede dyan, basura na yan. Yan, tandaan lang natin mga Kabubog, maging kahit doon sa mga nagbebenta sa junk shop, huwag nyo isasama yung mga ganyan. Kasi halimbawa marami yung dala nyo, sasabihin hindi nabibili, di dala-dala nyo pa uli pabalik. Paano kung idinaan nyo lang tapos may lakad kayo, masasayang yung lakad nyo kasi iuwi nyo pa rin. Yung mga ganyan, yung mga spam, yung mga cooking can, yun sa aluminum kasama dapat yun. Yan, yung takip ng mga alcohol, takip lang ang pwede, yung hindi pwede. Yan, pagmasdan nyo lang mabuti yung yan, yung ginagawa kong yan, para magkaroon kayo ng ideya. At doon sa mga residente naman ay pagka ginagawa natin yung ganyang mga pagsisegregate ay malaking bagay yan, dahil nakakatulong tayo sa kalikasan. Hindi na mapupunta kung saan tapunan yan, hindi siguradong mapupunta yan sa MRF o Material Recovery Facility, at doon isisegregate yan at saka dadalhin sa mga pabrika ng mga tunawan.
So kung sa atin ay basura na, sa iba ay pera pa yan, no? Kumikita pa yung ibang tao